Laris POV. Nang marinig ko ang sinabi niya, gusto kong sabunutan ang aking sarili dahil sa karupukan ko. Isang sorry lang niya, mabilis na natunaw ang galit ko sa kanya. Siguro kasi naramdaman ko na mula talaga sa puso niya, ang paghingi niya ng tawad sa akin. Okay, aalisin ko ang posos, but make sure na hindi mo ako tatakasan. Sabi niya at kinalas ang posos. Binulsa niya ito. I will store it in my pocket, just in case lang, he winked at me. Sa higpit ng kapit niya sa akin, I'm not sure kung kaya ko pa siyang takasan. Pinatakan niya ng masuyong halik ang wrist ko na pinusesan niya dahil namula ang balat ko sa kakapiglas ko kanina. Sorry, malambing na sabi niya. Binawi ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya, luwi mo na ako Andrew. Taray-tarayan kong utos sa kanya. Yes, I forgave him, but it doesn't mean na magiging okay na kaming dalawa. Natunaw na ang galit ko sa kanya dahil naisumbat ko naman na sa kanya ang lahat. Magaan na ang loob ko. Okay na ako roon. No, we're not going home yet, dito tayo magpapalipas ng gabi. Nilapit niya ang mukha sa tenga ko. I missed you, kaya sa akin ka muna ngayon, bulong niya sa akin na siyang kinalaki ng mga mata ko. Pumayag naman ang mga anak natin na solohin ko muna ang mami nila. Just one night, he huskily added. Lihim akong napalunok. Pakiramdam ko, maraming butterfly ang nagliliparan sa loob kaya nakikiliti ako. Mabilis na uminit ang aking pisngi. Dahil alam ko ang ibig sabihin ng sinabi niyang iyon. Tara na sa loob, yaya niya sa akin. At ako naman parang na-hypnotize dahil nagpatianod lang ako sa kanya nang alalayan niya akong lumabas ng kotse. Mahigpit na nakapulupot ang isang braso niya sa aking bewang habang naglalakad kami papasok ng hotel at hanggang sa marating namin ang room na tutuluyan namin. He hurriedly opened the door, while heavily breathing. Napasinghap ako nang bigla niya akong hilahin papasok sa loob at sinandal sa nakasaradong pinto. Walang hanihu na sinalakay ako ng halik sa aking leeg. Napatingala ako at napakagat sa aking pang-ibabang labi. Andrew, wag, please, paus ang boses na sambit ko. Wala pa nga siyang isang oras na humingi ng tawad sa akin. Tapos ito na kaagad ang gagawin niya sa akin. Napakapit ako sa kanyang balikat. Ano ba itong katawan ko? Masyado din talagang marupok. Mabilis naman na tumugon ang aking katawan sa init ng katawan na meron siya sa akin. Impit na daing ang kumawala sa aking lalamunan ng sipsipin at marahan niyang kagatin ang balat ko sa leeg. This is mine, paus niyang sabi sa tapat ng aking leeg at matinis na hinalikan. You are mine, muli niyang nilubog ang ulo sa leeg ko. Hanggang sa tuluyan nang bumigay ang sarili ko sa nais ni Andrew. Sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko gusto ang ginagawa nito. Mahigpit kaming magkayakap dalawa hanggang sa tuluyan naming marating ang rurok. Pareho kaming naghahabol sa paghinga nang matapos kami. Gamulong siya paalis sa ibabaw ko. Sa right side ko siya bumagsak at pagkatapos ay niyakap ako. Night sweetheart, sambit niya. Pinatakan niya ako ng halik sa labi at siniksik ang sarili sa katawan ko. Natulog kaming mahigpit siyang nakayakap sa akin. Andrew's POV. Damn it, who did it? Napabalikwas ng gising ang asawa ko nang mapalakas ako sa aking pagsasalita. Nadala ako ng aking galit kaya naman hindi ko nakontrol ang aking sarili. Aiden informed me about the trending photos of my wife. That was the night when we had one night stand. Ang nagte-trending na photos ng asawa ko ay kuha ng nasa bar kami. May kuha rin kaming dalawa hanggang sa loob ng hotel room na inoccupied namin ng gabi na yon. Wala akong ibang nakikitang motibo ng tao na nasa likod ng trending na photos ng asawa ko kundi gusto talaga nito na sirain ang pangalan ni Lara sa mga followers niya. Base sa bawat kuha ng anggulo sa litrato, sa mukha lang ni Lara nakatuon ang camera, at ang pinaka nagpapangit-ngit at pagpapakulo ng dugo ko ay ang kuha ng asawa ko na tanging ang undergarment lang ang suot sa katawan habang natutulog ito. How stupid am I na hindi ko man lang namalayan na may mga taong sumusunod pala sa amin. She's awake, I will call you back later, column ko sa kapatid ko at agad kong pinutol ang linya. Nakangiti akong lumakad papunta sa bed. I kissed her on her forehead. Hindi na niya dapat pang makita ang trending na photos na yon. Where's your phone? Ngiti na tanong ko sa kanya.
Kumunat ang noo niya ngunit agad rin namang sumagot sa akin. Sa bag ko, doon sa mansion, tugon niya. Napapuzzle sa akin. Good, pinisil ko ang tungki ng ilong niya. Let's have our breakfast. Tulog pa lang siya ay umorder na ako ng almusal naming dalawa. I kissed her on her bare shoulder. Ang bango mo, I naughtily whispered. Let's take a shower together later, after we have breakfast. Masaya kaming kumain ng almusal. Sinusubuan ko pa siya, pero sa kabilang banda, wala naman humpay ang pag-vibrate ng phone ko. Hindi ko ma-check ang phone ko dahil baka makahala ang asawa ko. And I don't want to spoil our happy moment. Masarap ang pagkain, at masaya akong magkasabay kaming kumakain dalawa. After we had breakfast, Andrew, impit niyang tili nang buhatin ko siya ng hubot-hubad papunta sa banyo. Huwag ka nang mahiya sa akin sweetheart, ilang beses ko nang nakita at nalawayan yan. Nabitin ako sa aking pilyong pagbibiro sa kanya dahil mabilis niyang tinakpan ang bibig ko gamit ang palad. Hindi bali, bawi ka na lang sa akin mamaya, maghuhubad rin naman ako. I chuckled. Pinamulahan naman siya ng mukha dahil sa sinabi ko. Amanda's POV, girl, sorry, pinadelete sa amin ang lahat ng fake rumors tungkol sa iyo at kay Mr. Buenavista. Nakakatakot kasi ang mga kapatid niya, kapag hindi daw namin dinilit lahat, ay demanda nila kami. Sorry talaga girl. Sumbong ng ka-close kong paparazzi. At umamin ka naman sa kanila na ako ang nag-utos sa iyo. Inis na tanong ko sa kanya. Lukot ang mukha na napatango ito at napayuko. Oo, sorry girl. Natakot ako, nataranta. I don't want to get in jail, sorry. Wala akong choice. Ang bobo mo naman. Alam mo dahil sa ginawa mo na yun, magagalit sa akin si Andrew. Hindi mo ba naisip yun? How stupid you are, I yelled at him. Tumayo si Sheila at taas ang kilay na pinamewangan ako. Ginawa ko naman ang gusto mo. But this time, hindi ko na kayang sundin ang utos mo. Yes, kumikita ako sa'yo. Yes, malapit ako sa'yo. Pero girl, may pamilya akong pinangangalagaan. Hindi ako pwedeng makulong dahil lang sa'yo. Kaya simula ngayon, split na tayo. Bye. I hate you Sheila. Sambit ko habang naglalakad ito palabas ng gate. Mahina ka talaga dumiskart, agad akong napabelang sa aking likuran nang marinig ko ang sinabi na iyon ng father ko. Dad, sambit ko at hindi ako nakaimik. I'm sure, he will mad at me dahil wala na. Sira na ako kay Andrew. Wala na silang makukuhang pera mula kay Andrew. Mabuti na lang talaga at matalino ako, hinugot nito ang phone sa bulsa at pagkatapos ay halos ipagduldulan sa pagmumukha ko. Anong sabi mo? Saad nito. Agad ko naman kinuha ang phone sa kanya. I was shocked. Photos ni Andrew at ng asawa niya. Malakas talaga ang kutob ko na ang Bella Rose na yun at ang asawa ni Andrew at iisa. Hindi mo na dapat troublemain pa ang babae na yun dahil sapat na itong trending photos niya para masira siya sa mga followers niya. Ngisi na sabi ni Dad. Binawi nito ang phone sa palad ko. At ikaw, ang dapat mong gawin. Lumapit ka ulit sa lalaking yun, wala na tayong pera. Kaya kailangan mo siya. I gritted my teeth. Hindi rin talaga kayo nag-iisip no. Sa palagay mo ba, Andrew will let you do this sa asawa niya? I'm sure sa mga oras na to, pinapahanap na niya ang tao na nasa likod ng paninira sa asawa niya. Sarkastiko akong tumawa. Bakit hindi mo naisip yun Dad, ha? What next, pag na-discover niya na ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito? Ano sa tingin mo ang mangyayari ha Dad? He will put you in jail, at mawawala rin siya sa akin. Things are getting worse. Pag nalaman nila na ikaw ang nagnakaw ng millions niya sa bangko. Sa kulungan ka natatanda, Dad. Bakit hindi mo naisip yun, ha? Hindi nakakapagsalita si Dad, kasi tama ang mga sinabi ko. Napailing-iling ako, Dad, sayang? Millions of money na sana. But too sad. Pinakawalan mo dahil sa pagiging greedy mo, tinalikuran ko ito. I'm out of this problem, Dad. Fix it habang may oras ka pa. Tutal naman, yun ang major mo. Ang resolbahan ng mga problema na ikaw rin ang gumawa. Kapag bumagsak, at nakulong ako. Kasama rin Amanda, kasama ka, ginawa ko yun dahil sa'yo. Kaya isasama kita sa kulungan.
Sigaw ni Dad sa akin. Nakakatawa talaga ang pamilya na meron ako. Ang mga magulang na meron ako. No, Dad, it was your all fault. Ikaw lang, hindi ako kasama doon. Dahil sakam ka sa pera. Kayo ni Mom. Pera ang Samaires sa pamilya namin, naging sakam sila ni Mom sa pera. Hindi nagtagal ay tumawag ang manager ko. Ang sabi niya ay magpahinga muna ako. Trending ako sa social media dahil sa fake rumors. Ang gulo ng buhay ko. Minsan gusto ko na lang mamatay para matapos ang lahat. Pumunta ako sa Davao. Doon ako pinagpahinga ng manager ko. Rest house niya iyon. Austin's point of view. I got it. Nakuha ko na ang IP address ng taong nag-upload ng photos ni Ate Lara. Proud na sabi ko sa dalawang kasama ko. Sina Kuya Andre at Aiden. Full force kami to help Ate Lara dahil mabait siya sa amin. Okay, ano pa ang ginagawa natin? Tara, puntahan na natin ang taong yan para maturuan ng leksyon. Gigil na sabi ni Kuya Andre. Teka, masyado kang mainit Kuya Andre. Chill lang tayo okay, ani Aiden. Hindi tayo pwedeng mag-chill, Aiden. Bawat oras mahalaga, dahil reputation ni Lara ang nakasalalay dito. Giit ni Kuya Andre. Okay, I got him. Sabi ko, sinarado ko ang laptop ko dahil nakita ko pa kung saan lupalop naroon ang lalaking nag-upload ng maselang photo ni Ate Lara. Let's go, brothers. Keep ang laptop ko na lumakad ako papunta sa pinto. Nakasunod naman ang dalawa sa akin. Car ko or kotse nyo? Tanong ko sa kanila kung kaninong kotse ang gagamitin namin papunta sa taong tuturuan namin ng leksyon. Mine, para mabilis. Presenta ni Aiden upang maipagmayabang sa amin ang bagong baylang niyang McLaren sports car. Okay, sabi ko, pagsakay namin, agad na pinaharurot ni Aiden ang sports car niya. After 45 minutes, we arrived at the place. Wait, are you sure hindi natin kailangan tumawag ng backup? Police, paano kung marami sila sa bahay na yan? I don't wanna die yet. Hindi pa ako nakakapag-asawa, gusto ko pang magka-baby. Politalk ni Aiden na para namang huling araw na niya sa mundo. Binatukan siya ni Kuya Andre sa ulo. Sa dami ng mga naging chicks mo, wala ka pang napili sa kanila. Wala, hindi ko sila type. Pang good time lang sila sa akin. Muling pagyayabang ni Aiden. Di hintayin mo na lang, malay mo. One of these days, tulad ni Kuya Andrew, may baby rin na darating sa mansion at sasabihin na anak mo diba? Sakay ko naman sa usapan ng dalawa. Habang naglalakad kami papunta sa nakasaradong gate, pinagkakaisahan namin inisin si Aiden ni Kuya Andre. Pero hindi naman namin map-icon ang isang ito. Palaging may sagot sa amin. It's locked, sabi ni Kuya Andre. Okay, aakyatin ko ang gate, said Aiden at ginawa nga nito. Tahimik na umakyat sa mataas na gate at binuksan ang gate. How do you unlock it? Amused na tanong ko sa kapatid ko. That's easy bro, wag mo nang itanong kung paano. Nginisihan ako Aiden. Ngayon ko lang na-discover na akyat bahay pala ang isa sa mga kapatid ko. Pagbibiro ko. Gago. Ang palagay mo sa akin kriminal. Let's just say, maabilidad lang talaga ako. Maabilidad na tumakas sa bahay ng mga pamilyadong babae na nilalandi mo. Sabi ni Kuya Andre. Akala ko hindi siya nakikinig sa amin ni Aiden. Gulat akong napatingin kay Kuya Andre. Totoo, ginawa ni Aiden yun. Yeah, I like them, hot mama. Full experienced and expert, hindi na ako mahihirapan. Ngisi at proud na sabi ni Aiden. Loko, babatukan sana ni Kuya Andre si Aiden pero maagap na lumayo si Aiden. Natahimik kami ng ilang hakbang na lang ay nasa harap na kami ng pinto. Ako muna ang kakausap. Nagtago silang dalawa, kumatok ako sa pinto. Hindi naman nagtagal ay bumukas ang pinto at there. Nakita ko na ang mukha ng hinayupak. I was about to punch his face pero napatigil ako dahil may tumakbong batang babae na may hawak na laruan. Nasa 5 or 6 years old ang edad ng bata. Papa, anang bata at yamapa sa hita ng hinayupak. Binalik ng lalaki ang atensyon sa akin matapos buhati ng anak. Sino? Bakit nakapasok ka dito sa loob ng bakuran namin? Kunot noo na anito sa akin. I cleared my throat. Nakabukas po kasi yung gate sir.
kayo po ba si Luisito Ignacio? Mabilis itong tumango. Oo, ako nga. Bakit? Great, sir. Have you seen that sports car? Sa iyo na po yun, sir. Napanalunan niyo po sa raffle. Talaga, wow! Sinasabi ko na nga ba suswertehin ako ngayon. Sandali, pumasok sa loob ang lalaki. Agnes, Agnes, kunin mo ang bata. May kukunin lang ako sa labas. Rinig kong sabi ng lalaki sa kausap at hindi nagtagal ay bumalik rin itong aagad sa akin. Napakamot ito ng ulo. Nakarehistro ang labis na katuwaan dahil akala talaga niya nanalo siya ng sports car. Sir, paano ko po ba makukuha yung kotse ko? At talagang inari na niya ang sports car ni Aiden. Iyon na nga po, sir. Carry na po sa kotse nyo, may papapirmahan lang po ako sa inyo at makukuha nyo na po ang prize nyo. Halos magkandada pa ang lalaki sa paglalakad papunta sa sports car ni Aiden, at dahil tuwang-tuwa ito at sa kotse lang nakatuon ang atensyon. Hindi niya napansin na nakasunod sa amin sina Aiden at Kuya Andre. Nang nasa tapat na kami ng sports car, mabilis na hinawakan ni Aiden at Kuya Andre ang lalaki sa magkabilang braso. Teka, sino kayo? Anong kasalanan ko sa inyo? Namutla ito. Agad ko naman kinuha ang laptop sa loob kotse at hinarap ko sa kanya. Napakunot-no ito at namilog ang mga mata. Wala akong kasalanan dyan. Hindi ko alam yan. Piniga ni Aiden ang balikat nito. Napangiwi ang lalaki. Magsalita ka na kung ayaw mo na samain ka sa amin. Banta na sabi ni Kuya Andre. Sa itsura nito halatang wala ng pasensya para maghintay na kumanta ang lalaki. Hinawakan ni Kuya Andrew sa leeg ang lalaki. Kapag hindi ka nagsalita, dalawa lang ang pupuntahan mo. Sa kulungan or sa ilalim ng lupa. Ngumisi ang lalaki, pero halatang natatakot na ito. Wala kayong makukuha sa akin, wala. Tsaka, may alam ako sa batas. Bawal tong ginagawa nyo sa akin. Yumigting ang panga ni Kuya Andre. Gulat kaming napatingin sa kanya nang ihampos niya ang mukha ng lalaki sa hood ng sports car ni Aiden. Now, magsasalita ka ba or hindi? Saad ni Kuya Andre. Hinawakan niya ang lalaki sa buhok. Pahihirapan mo pa ba kami? Sige, subukan mo, dahil sa ilalim ng lupa na kita ilalagay. Hoy, Kuya Andre, chill lang sabi Huwag mo siyang papatayin, may anak siya, maawa ka naman sa kanya, or kahit sa bata na lang, sabi ko. Magsasalita na po ako, ayoko pang mamatay, kawawa ang anak ko. Sad nito, tinayore Kuya Andre ang latak ng maayos. Magsasalita ka rin pala pinahirapan mo pa kami sabi ni Aiden. Ma'am Amanda Parker po ang nag-utos sa akin. Siya po. Pakiusap po wag niyo po akong patayin. Nagkatinginan kaming tatlo, sige sakay niyo sa loob ang lalaking to. Utos ni Kuya Andre. Teka bakit isasama niyo pa ako? Huwag kang mag-alala, hindi ka namin papatayin. Ngisi na sabi ko sa kanya. Sipilatin namin itong pinasok sa loob ng sports cars Aiden. Third person's POV. Naikuyong ni Andrew ang palad dahil sa galit. Hindi siya makapaniwala na si Amanda ang nasa likod ng kumalat na maselang litrato ng asawa. Wala siyang ibang ginawa rito kundi ang maging mabuting kaibigan. But what has she done to him? Ito ang dahilan kung bakit naligay sa kahihiyan ng asawa niya. Hindi niya ito mapapatawad, at sisiguraduhin niya na lintik lang ang walang ganti. Ngayon pa, nalaman na niya ang totoo na wala itong malubhang sakit. Palabas lang iyon ng babae para makuha siya. Tumunog ang kanyang phone, agad niyang sinagot iyon. It was Aiden. Bakit? Gagad niyang tanong sa kapatid. He had enough for all the bad news he heard. Kaya naman umaasa siyang hindi na problema ang dahilan kung bakit tumatawag sa kanya ang kapatid niya. Hi brother, gusto ko lang sabihin sa iyo na, ako na ang bahala sa Amanda Parker na to, si Ate Lara na lang ang intindihin mo. I can handle this woman. Tuturuan ko siya ng leksyon sa ginawa niya kay Ate Lara. Para siyang nabunutin ng tinik. Answered prayer ang tawag na ito sa kanya ni Aiden. He knows his brother mean it to help him. Dahil malapit ito sa asawa niya. Thank you Aiden. Saad niya sa kapatid. Welcome kuya, basta ikaw. Enjoy lang kayo riyan ni Ate Lara, bye. Sino yung kausap mo? Tanong ni Lara nang makitang tila seryoso ang asawa sa kausap. Hindi magugulatin na tao si Andrew, but goddammit. Nagiging magugulatin na nga yata siya.
Simpleng tanong lang ng kaharap niya ay nagulat siya. Paimpol niyang binulsa ang phone. It was, Mom, kinakamusta tayo? Matamis siyang ngumiti at lumapit kay Lara, pinulupot ang dalawang braso sa bewang nito. At sabi ko, okay na tayo, bati na tayo. Hinalik-halikan niya ito sa balikat. Gusto ko nang umuwi Andrew, baka tumatawag na sa akin ang manager ko. Naupo siya sa ibabaw ng kama at hinayla si Lara, saka inupo sa kondongan. 1 or 2 more nights na lang, please. Gusto pa kitang masolo, lamang niyang ani rito. Ang pasundot-sundot na patak ng halik ni Andrew sa asawa ay naging maharot at malikot. Ganun rin maging ang palad nito ay ginalugad ang katawan ni Lara. Malikot na naglakbay ang palad nito sa loob ng damit ng asawa at hiniga niya ito sa kama saka inibabawan. You're fully recharged, sweetheart. Pwede na ulit. Sambit nito at ginawa ang nais gawin sa asawa. Lara's POV. 2 days kaming namalagi ni Andrew sa Tagaytay. Kung wala lang akong mahalagang kikitain na tao ay ayaw pa sana niya na bumalik kami. I'll be home early, sweetheart. Malambing na palem niya sa akin kasabay ng paghalik sa aking pisngi. Okay, ingat ka. Ngayon ay nasa penthouse na niya kami ng mga anak ko. Pagkalabas niya ng pinto, tsaka naman ako gumayak, mabilis akong naligo at nagbihis. May usapan kami na magkikita kami ni Amanda. Nilihim ko ang tungkol dito sa magiging pagkikita namin ni Amanda sa asawa ko. Siguro mas mabuti kung babae sa babae kaming mag-uusap. Alis po muna ako, Ate Ines, ikaw na muna ang bahala sa mga bata, ha? Column ko rito, at pwede po ba, just in case na tumawag si Andrew. Gawan niyo na lang po ng dahilan pag gusto niya na kausapin ako. Sabihin niyo na lang po na nakatulog ako or nasa loob ako ng banyo. Sige po ma'am, tugon ni Ate Ines sa akin. Mabuti na lamang at tulog ang dalawang anak ko dahil napagod sila sa biyahe. Hinalikan ko muna silang dalawa at saka ako umalis ng bahay. Bibilisan ko na lang ang pakikipag-usap kay Amanda Parker para makabalik akong kaagad. Tumawag ako ng taxi at nagpahatid sa lugar kung saan kami magkikita. Napapaisip ako kung bakit sa hotel niya gusto na magkita kaming dalawa. Well, wala naman masama or mali roon. But bakit sa hotel room pa talaga? Pwede naman sa lobby ng hotel at hindi sa mismong room pa talaga. Dahil hinahabol ko ang oras, gusto ko na bago magising ang mga anak ko ay nasa bahay na ako. Mabilis akong sumakay ng elevator sa palapag kung saan naroon ang room number na binigay ni Amanda sa akin. Nang marating ko ang pinto ng room number kung saan kami magkikita, mabilis na napakunot ang aking noo at tila binuhusan ko ng malamig na tubig mula sa aking kinatatayuan. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Napakurap ako kasabay ng pagtulo ng mayabong na luha mula sa aking mga mata. Hindi. Pilit kong sinasabi sa aking sarili habang nakatitig ako sa dalawang tao sa loob. Hinuyam ko ang aking mga palad. Sinungaling ka, Andrew. Sinungaling ka. Sambit ko na tanging ako lang ang nakakarinig. Kitang-kita ko ang ginagawa nilang dalawa sa loob ng hotel. Si Andrew, nakaupo sa sofa, nakatingala at dumadaing ng malakas, habang si Amanda naman. Pinapaligaya si Andrew. Napatikip ako ng bibig, para akong nasusuka. Bumalik sa akin ang ginawang pagtataksil ni Carlo at ng best friend ko. Bakit Andrew? Bakit? Sambit ko habang mabilis akong tumatakbo palabas ng entrada ng hotel. Paglabas ko ng hotel, doon ay malaya kong inilabas ang laman ng aking sikmura dahil sa aking nakita. Hinding-hindi na kita patatawarin this time, Andrew, hindi na. Matapang kong sabi sa aking sarili. Nang matapos akong samuka, inayos ko ang aking sarili at sumakay ng taxi. Kuya driver, pwede po ba napakihintay niyo po akong sandali? Kukunin ko lang po ang mga anak ko. Okay po ma'am, wala pong problema. Mabilis akong sumakay sa elevator paakyat sa penthouse ni Andrew. Ma'am, ano po ang ginagawa mo? Bakit mo hinahakot ang mga gamit ng mga bata? Tanong sa akin ni Ate Ines nang makita niya akong nilalagay ko sa loob ng malita ang gamit naming tatlong mag-iina. Ate, magayos ka na rin po ng mga gamit mo. Pakibilasan niyo po dahil aalis din po tayong kaagad. Ma'am, oo ate, tama po kayo sa narinig niyo, aalis po tayo ngayon ng mga bata sa bahay na iyo. Kaya po please, kumilos na po kayo. Mabilis naman na kumilos si Ate Ines,
Nag-impake ito ng mga damit niya. Nang matapos akong mag-impake ng gamit namin ng dalawang mga anak ko, binuhat ko ang natutulog pang si Liam, si Baby Lily naman ay buhay ni Ate Ines. Buhay si Liam ay tulak-tulak ko ang mulito na naglalaman ng gamit naming mag-iina. Saan po ba tayo pupunta ma'am? Mamaya na lang po natin pag-usapan ang lahat ate, basta malalaman nyo rin po kung bakit. Ang mahalaga, makalayo po tayo kaagad dito sa bahay ni Andrew. Magulo ang aking isip, nasasaktan ako, pero kailangan kong mag-isip ng tama. Kung hindi ako lalayo dito, mahahanap niya ako. Kami ng mga anak ko. Paakay na sana kami ng taxi pero agad kong hinarap si Ate Ines. Ate, salamat po sa pag-aalaga mo sa mga anak ko. Pero hindi ko na po kayang paswelduhin ka. Kumuha ako ng pera sa aking bag. Ito na po ang huling sweldo mo, dinagdagan ko na po yan ng kaunti para may extra ka po habang naghahanap ng bagong trabaho. Agad kong nilagay sa palad ni Ate Ines ang pera at kinuha ko sa kanya ang bunso ko. Sige na Liam, sumakay ka na sa loob ng taxi, utos ko sa anak ko at muli kong hinarap si Ate Ines. Nasa mukha nito ang labis na kalituhan sa nangyayari. Ma'am, kung ano man po yung problema na gumugulo sa iyo, mas mabuti po nakausapin ko si Sir Andrew bago ka gumawa ng desisyon para sa inyo ng mga bata. Payo sa akin ni Ate Ines. Mapait akong ngumiti. Salamat po Ate Ines, pero sapat na po sa akin ang nakita ko. Sumakay na ako sa loob ng taxi dahil tinawag na ako ni Kuya Driver. Bye Ate Ines. Kaway na sambit ko sa kanya bago isarado ng taxi driver ang bintana ng taxi nito. Isang lugar lang ang alam ko na mahihirapan si Andrew na matuntan kami ng mga bata. Sa province namin. Hindi ko alam kung tatanggapin kami ng mga anak ko nila nanay at tatay. Pero bahala na, uuwi kami sa amin. Mahaba ang naging biyahe namin mag-iina. Sumakay pa kami ng barko dahil kailangan kong tipirin ang pera na hawak ko. Para naman kahit paano ay may hawak akong pera pag uwi namin sa bahay ng mga magulang ko. Kung ipagtabuyan pa rin nila kami ng mga bata, may konti akong pera para pambayad sa upa, at kung may matira pa ay magnenegosyo ako ng maliit na tindahan habang inaalagaan ko ang mga anak ko. Samar Leyte, Nay, si Ate Lara po, sigaw ng kapatid kong lalaki na si Lorenzo nang makita ako nito sa harap ng pinto ng aming bahay. Agad niya akong tinakbo at niyakap. Ate, mabilis na nangilid ang luha ko. Ang liit pa ni Lorenzo noong araw na umalis ako. Pero ngayon, ang laki na niya. 7 years old lang yata si Lorenzo noon. She's my mommy. Masungit na saad ni Liam sa kapatid ko dahil nakayakap ito sa akin, yamakap sa akin si Liam at bahagya akong kinabig ng mahigpit sa katawan niya kaya naman napabitaw sa akin si Lorenzo. Nagpakamot ng ulo si Lorenzo. Hindi ko naman aagawin sa iyo ang mami mo. Natatawang sabi nito. Napanguso si Liam. Stay away from my mommy. Humigpit pa ang kapit sa akin ng anak ko. Anak, Tito Lorenzo mo yan, hindi niya ako aagawin sa iyo. He's my younger brother. Parang ikaw at si Baby Lily, magkapatid kayo. Malumanay na paliwanag ko. Marahan kong tinapik sa braso si Liam. Mabait yan si Tito Lorenzo mo, you can play with him. Mabilis na nag-switch ang ekspresyon ng mukha ni Liam nang marinig ang sinabi ko na pwede silang dalawa na maglarong magtito. Kinagat nito ang ibabang labi at parang kuting na nagpapaawa. Sorry, sambit ni Liam. Okay lang yun. Agad naman natugon ni Lorenzo. Tara, pasok na tayo sa loob. Inakay ni Lorenzo si Liam. Natawa ako dahil kung gaano kisingit si Liam sa kapatid ko kanina, aba. Isang yaya lang sa kanya ngayon sumama naman kaagad. Napailing akong nakangiti, namiss ko itong lugar namin. Samar Leyte, Lara, umangat ang paningin ko nang marinig ko ang boses na ilang taon ko na hindi narinig. Sobrang namiss ko ang tawag na iyon ng nanay ko sa pangalan ko. Anak, hilam sa luha na dahan-daang lumapit sa akin si nanay. Kahit nakangiti siya, alam kong may nakatagong lungkot sa likod ng ngiti niyang iyon. Bumaba ang paningin niya sa bisig ko na buhat-buhat ko ang bunso ko. Kay gandang bata, mana sa iyo anak, sambit nito. Opo nay, pinahid ko ang tumulong luha ni inay. Pareho kaming hilam sa luha ang mga mata, luha ng kaligayahan at pangungulila ng isang anak at inang ilang taong noalay at nangungulila sa isa't isa. At ngayon naging isang ina na rin ako.
Mas lalo kong naintindihan ang lahat ng pangaral sa akin ni nanay noon. Ang hirap ng buhay kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit pinagtabuyan man niya ako noon. Alam ko naman na dala lang siya ng galit sa akin. Dahil na-disappoint ko sila ni tatay. Ganun pa man, wala akong sama ng loob sa kanila. Mahal ko sila ni tatay. Pwede ko ba siyang kargahin? Opo naman po nay. Maingat kong nilipat sa bisig niya ang natutulog na si Baby Lily. Lily po ang name niya nay. Wala akong masabi, ang ganda ng apo ko, mana sayo, tumingin sa akin si nanay, nangungusap ang mga mata na tumitig sa akin. Hinaplos niya ng marahan ang pisngi ko. Patawarin mo ako anak, patawarin mo si nanay kung nagpadala ako sa galit ko. Patawad anak ko, nilapit ni nanay ang mukha sa noo ko at hinalikan ako. Hinanap kita anak, pero hindi kita makita. Patawarin mo ako, iyak na sabi nito. Hindi niyo po kailangan humingi ng tawad sa akin, nay. Hindi po. Ako ang dapat na humingi ng sorry sa inyo ni tatay dahil naging pasaway ako. Nakalimutan ko ang mga payo niyo sa akin. Nabigo ko po kayo ni tatay, nay. Sorry po. Kalimutan na natin yun anak, ang mahalaga. Nakabalik ka na, kayo ng mga apo ko dito sa bahay. Salamat po nay, niyakap ko si nanay. Pakiramdam ko, nabuhay akong muli bilang isang anak. Ang tagal ko kasing nang ulila sa magulang, sa pamilya. O Lorraine, ikuha mo ng makakain ang ate mo, mabilis ka. Pagod sa biyahe ang ate mo at nagpapadede pa kaya dapat na hindi magutom. Hindi magkanda ugaga na utos ni nanay sa pangalawa kong kapatid na si Lorraine. Teenager na si Lorraine, nene pa ito nang umalis ako. Oo na po nay, relax lang po. Tugon ni Lorraine. Hindi ko pa nga nahahag si ate eh. Namiss ko rin po siya no. Reklamo nito habang naglalakad papunta sa kusina. Tsaka ni hindi ko pa nga nakikita si Baby Lily. Parang bubuyog na bulong ni Lorraine sa kusina habang kumikilos roon. Nay, si tatay po. Tanong ko nang hindi ko makita si tatay dito sa loob ng bahay. Nako, ang tatay mo. Nandoon sa bukid, mamaya uuwi na rin yun. Bukid po. Ang tanda ko kasi wala na kaming sakahan. Dahil naisanla iyon ni tatay tapos hindi na namin tuluyang natubos. Nabuntis kasi ako. Oo anak, nako, hindi ka maniniwala sa ikukwento ko sa iyo. Yung bukid natin na nailit nung tao na pinagsanlaan. Akalain mo ba namang may bumili nun, at hindi lang yun anak. Triple ang halaga ng bukid natin nung nabili ng bagong may-ari. Grabe talaga yang si Madam Ching, napakamukhang pera. Gigil na sabi ni nanay. Bakas pa rin sa mukha ni nanay ang galit sa mag-asawang Ching na kumuha ng lupang sakahan ni tatay, nang hindi namin maibigay ang bayad sa pagkakasanla ng lupa noon sa araw na napag-usapan. Hindi lang basta mabait ang lalaking yun anak, sobrang gwapo pa. Alam mo ba, halos lahat ng mga kababaihang kabarangay natin. Pag narito yun, abay nako. Walang ginawa kung di ang magpa-cute doon sa bukid. Na-amuse naman ako sa kwento ni nanay. Napaisip ako kung totoo kayang gwapo talaga ang may mabuting puso na negosyanteng lalaking yun na nagbigay ng trabaho kay tatay. Talaga po nay. Oo, anak. Sandaling nag-isip si nanay. Siguro mga 1.5 buwan or lumalakad na ng 2 buwan na ang nakalipas. Kailan lang yun, pero grabe ang bait nung lalaking yun sa tatay mo. Hindi lang yun, ito pa, may bahay pa na ipinatatayo doon sa gilid ng bukid. Abay nako, sobrang laking bahay, anak. Parang mansion, at ang sabi pa niya, pag natapos gawin ang bahay, pwede raw kaming tumira roon habang binabantayan ang bukid. O di ba ang bait? Kaya lalong pinagpapala ang batang yon. Mabait kasi, patuloy na puri ni nanay sa lalaki. Amused na napatungo-tango na lamang ako sa harap ni nanay. Marami pa rin talagang mabuting tao sa mundo. Sana minsan, makaharap ko ito at makausap. Para naman makapag-thank you ako sa kabutihan loob niya sa pamilya ko. Andrew's POV. Sorry po talaga Sir Andrew, pero hindi ko po talaga alam kung saan nagpunta si Ma'am Lara. Pinayuhan ko pa nga po siya na kung may problema po kayo. Huwag siyang umalis. Pag-usapan yung dalawang mag-asawa, pero ayaw po niya talaga makinig sa akin. Ang sabi niya, sapat na daw po sa kanya ang lahat ng nakita niya. Saad ni Ate Ines sa akin nang puntahan ko ang bahay nito para tanungin kung nasaan ang mag-ina ko. Naikuyong ko ang aking palad. Damn it, sapat na sa kanya ang nakita niya.
Anong ibig niyang sabihin? Hindi kaya. Siguradong planado ang lahat ni Amanda. Kaya siya nagbigay ng oras at araw kung kailan kami magkikita. Gusto kong magalit sa sarili ko. Kung bakit ba naman kasi pumayag ako sa ideya na yun ni Aiden. I was wrong. Hindi ako nag-isip ng mabuti sa kalalabasan ng gagawin ng kapatid ko. Pero huli na rin naman ako. Dahil buo na ang loob ni Aiden na gagawin niya iyon para ipagiganti si Lara. Pero wala na. Nangyari na ang lahat. Ang dapat ko na lang muna gawin sa ngayon ay tapusin ang gulo na ang mga magulang ni Amanda ang may gawa. Ekis na rin si Amanda sa akin. Barado na siya bilang kaibigan ko. Umalis ako sa bahay ni Ate Ines na laglag ang aking balikat. Iniwan na naman ako ng asawa ko. But this time, alam ko kung nasaan siya. Just give me a couple of days, sweetheart. Lilinisin ko lang ang lahat ng dapat linisin at pagkatapos ay susundan na kita riyan. Nang unang beses na layasan niya ako, pinuntahan ko kaagad ang kaibigan niyang si Sophie. Hindi naman ako nabigo, binigay nito ang address ng tirahan ng asawa ko sa province sa Samar Leyte. But sad to say, wala doon ang asawa ko. Dahil pinagtatagwan niya ako. Kinausap ko rin ang taxi driver na sinakyan ng asawa ko. Ang sabi nito, hinatid niya ang mag-ina ko sa station ng bus patungo sa Samar Leyte. Napatigil ako sa aking ginagawa ng makarinig ako ng sunod-sunod na buzzer sa labas ng pinto. Abala ako ngayon na inaayos ang iba pang gamit ng dalawang anak ko. At mga damit na rin ni Lara. After 2 days, natapos ko nang ayusin ang gusot. Naipakulong ko na ang mga magulang ni Amanda dahil kumanta sa amin ang lalaking inutusan ng mga ito. Sila ang lumimas ng milyon-milyon ko sa bangko at hindi ang asawa ko. Sobrang laki ng kasalanan ko sa asawa ko. Walang kabayaran ang ginawa ko sa kanya. Pinagbintangan ko siya sa kasalanan na hindi naman pala siya ang gumawa. Kaya dapat lang na bumawi ako sa kanya. At iyon ang gagawin ko. Lumakad ako papunta sa pinto upang pagbuksan ng tao sa labas. Ayaw kasi nito na tigilan ang pag-dot-dot ng buzzer sa pinto. Yes, naputol ang sasabihin ko nang makilala ko ang babaeng nasa harap ng pinto. Kumuyam ang palad ko habang nakatitig sa kanya. Kung hindi lang siya babae, sinapak ko na siya kanina pa. Meron pa rin pala siyang tibay ng mukha para magpakita sa akin. Nagngalit ang mga ngipin ko. Isasara ko na sana ang pinto pero mabilis niyang hinarang ang kamay niya para pigilan ako na sereduhan siya ng pinto. Automatikong matalim akong napatitig sa kamay niya. Agad naman siyang nagsalita, "Andrew, let's talk. Kausapin mo ako. Sirang-sira na ang buhay ko, Andrew. Parang awa mo na, don't do this to me. Wala akong alam sa pera na kinuha sa'yo nila mom and dad, swear Andrew. Wala. It doesn't matter now. Tapos na, Amanda. Nasa kulungan na ang mga walang hiya mong mga magulang. Kaya tigilan mo na ako. You should be thank me, dahil mabuti hindi kita sinama sa mga pinakulong ko." Hindi ko siya pinakulong. Pero dahil sa ginawa sa kanya ni Aiden, baka mas piliin na lang niya ang buhay sa bilangguan. Dahil sa kahihiyan na sinapit niya. Sana nga pinakulong mo na lang ako, Andrew. Kasi wala na rin naman saysay ang buhay ko, sira na ang reputasyon ko. Yurek na dahil sa ginawa ng kapatid mo. Hindi ko na problema yan, cause you deserve it after what you had done to my wife. Now you know, Amanda, kung ano ang mga pagkakamali na ginawa mo. How many times do I have to tell you na hindi nga ako ang nasa likod ng mga nude photos ni Lara? Hindi ako, Andrew, I was really hurt. Alam mo ba, ilang taon tayong magkaibigan. Pero hindi mo pala ako lubusang kilala. You think kaya kung gawin yun? Honestly, yes, kayang-kaya mo. Kaya tigilan na natin ang usapang ito. Get out of here, Amanda. Or baka naman gusto mo na tumawag pa ako ng security para ipakaladkad pa kita palabas ng building na ito. Andrew, she almost begged calling my name. Pero matigas ang puso na sinaraduhan ko ito ng pinto. She deserves it, kung ano man ang ginawa na yon ni Aiden sa kanya. Hindi man ako pabor doon. Aiden did it. Huli na nang sabihin niya sa akin ang kanyang plano. Kaya hindi ko na ito napigilan pa. Ipinagpatuloy ko ang pag-aayos ng mga gamit na dadalhin ko papuntang Samar Leyte. Ang plano ko talaga ay bukas around 7 am ko papupuntahan ang asawa ko. Pero dahil na-miss ko sila ng mga anak ko,
At ayoko na ulit na magpalipas ng gabi mag-isa dito sa penthouse ko. Kaya naman ngayon na ako aalis. Yes, kuya, agad na sagot sa akin ni Aidan nang sagutin nito ang tawag ko. Sa aming 4 na lalaking magkakapatid, Aidan was the one who knew how to operate our private plane. Kaya siya ang tinawagan ko. Napakunot ang noo ko nang makarinig ako ng hilinghing ng isang tila nasasarapan na babae habang, "What the? My brother was having a good time right now. Goddammit Aidan, are you in?" Ani ko sa kapatid ko. "Yeah brother, kaya ano ba yang sasabihin mo? Pwede bang mamaya na? Call you back later Kuya Andrew, bye." Napailing-iling akong napatitig sa aking phone. Hindi ako makapaniwala na itong lalaking ito talaga, walang ginawa kong diang. Nag-type ako ng message para kay Aidan. "I need to fly to Samar right now, pupuntahan ko ang mag-ina ko. So, hurry up, tapusin mo na yan, Aidan." Hindi naman nagtagal ay naka-receive ako ng reply mula sa kanya. "Copy kuya, just give me 10 to 15 minutes, nandyan na ako." Habang hinihintay ko si Aidan, mabilis akong nag-shower. Siyempre dapat maging mabago at gwapo ako sa harapan ng asawa ko para naman madali niya akong mapatawad. Sana lang talaga, mahilat ko pa siya na patawarin ako. Tulad ng sinabi ni Aidan, 10 to 15 minutes ay nakarating na ito dito sa building. Tinawagan niya ako para sabihin na nasa rooftop na siya at hinihintay na ako. "Ready to fly brother, ano pa ang ginagawa mo riyan?" "Fair na," energetic na sabi niya sa kabilang linya. Mukhang solve ang isang ito kaya ganadong-ganado ngayon. Okay, papunta na ako. Dala ang luggage na pumunta ako sa rooftop kung saan naroon ang kapatid ko sakay ng private plane. "Ang tagal mo naman," sinasabi ni Aidan sa akin nang marating ko ang rooftop. "Bakit, may balak ka pa bang balikan ang babae mo?" Tanong ko sa kanya pagkaupo ko sa loob ng eroplano. "Pang-isang gabi lang ako, no turning back, brother." Saad nito. "Isa pa, uuwi na mamaya ang asawa nun, kaya dapat mabilisan lang, ganun." Proud na kwento nito. Gusto kong batukan ang kapatid ko dahil sa aking narinig. Kaso, naisip ko, baka hindi niya ako ilipad patungong Samar. Kaya wag na lang. Malaki na siya, nasa tamang edad na, gawin niya kung anong gusto niya. Kung ano ang magpapasaya sa kanya. Good luck Aidan. Make sure na wag ka lang papahuli sa asawa ng mga babae na kinakama mo dahil pag nagkataon. Tapos ka. Humagalpak ng tawa si Aidan. Muntik na, but it's okay. Nandoon ang thrill. Napailing na lang ako. Parang tatanda akong kaagad na makasama ang kapatid kong ito. Aidan and Austin have something in common, they are both womanizers. Dumaan naman ako sa bagay na yun, pero hindi ako naglakas ng loob na makipagsiping sa mga teka ng babae. Tingnan lang natin kung saan ka dadalhin ng thrill na gusto mo sa oras na mahuli ka ng asawa ng mga babae mo. Well, sorry brother, I am genius, hindi nila ako mahuhuli.